So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Mitsubishi San Rafael branch para sa update natin. At nakita na rin natin itong Euromotor Griffin 180i. So alamin natin yung specification and then yung price niya kung sulit nga ba ngayon 2025. So tara, samahan nyo ako, walk around na natin. Ayos na ayos siya. You cannot stop me, I'ma make it to the top spicy. Call it covenant, not cocky. You cannot break me, this world's mine for the taking. Got an itch, man, I'm making. I'll keep my head down and grind and be patient. I'll take a stab at the top and the ceiling. They can all try, but you cannot contain it. Cause I see the things that I want and I take on my goals. Push myself to the brink, no limit. Do what it takes to be free, committed. I'm a little obsessed with things, I'll admit it. But that's what it takes to get a freedom ticket. Got a killer instinct and it's just the beginning. Breaking down walls and the hurt start thinning. And the more you push it, the faster. So yun nga mga boss, no, nakita na rin natin itong Euromotor Griffin 180i. Meron silang available dito na isang unit, pero ito kasi ay meron nang nakaabang. So sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganito, pwede kayo magpa-reserve sa kanila or dito sa branch ng San Rafael para at least pag dumating yung unit, pwede na kayo na makuha, okay? So ayan, umpisahan na natin yung walk around para dito. Tara, alamin natin kung sulit nga ba. Ayos na yan. So yun nga, sa kanyang handlebar or dito sa front view, kita natin dito meron siyang parang carbon fiber finish, pero ito nakatanggal lang yung kanyang visor dito nandun sa loob ng compartment, pero ganyan na itsura niya. Ayan, meron tayong Euromotor, meron siyang parang carbon fiber finish dito, tsaka isa sa mga nagustuhan din natin dito, napaka-forma ng motorcycle na to, napaka-aggressive, tsaka futuristic talaga yung datingan niya. And meron tayo ritong park light and then naka-projected bulb tayo rito. Napakadami niyang bulb. Ito meron ditong dalawa, meron ditong isa, meron ditong isa, and then same lang dito sa kabila. Tapos meron siyang parang carbon fiber finish and then napaka-aggressive talaga ng itsura. Yung mga sharp design din yan. And dito naman sa baba yung ating signal light. Ayan. So para sa kanyang decals, napaka-minimalist lang. Tsaka gusto ko yung decals na ito. Meron siya ritong Euro. Ayan, merong Euromotor, highlight na yellow and white. And then yung gripping dito sa side na to. Diba? Tapos, naka-telescopic fork. Maganda yung forks niya. And maganda rin yung fender. Napaka-stylish nung datingan. Ayan. Diba? Ang forma ng design. Tapos, parang meron siyang carbon fiber finish. And then, kagandahan din dito, naka-combi brake na din siya. Ayan. So, last time kasi na nirelease to, wala pa yung mga details na to eh. So, yun nakita natin sa may, saan ba yun? Nakalimutan ko, sa may Mototown. Ayan. So, naka-mugs tayo rito. Tubeless na rin ang isang to. And cordial yung kanyang brand. And then, yung size is 180 by 14. Ayan. Ganda rin ng tires niya. Ang laki din, oh. And dito naman sa side, mayroon tayo ritong single disc brake. Naka dual pad caliper tayo rito. Ayan. So ganyan ang itsura niya sa ilalim. Ayan, makikita natin dito yung mga parts, oh. Ayan, meron tayong mga nakikita rito. Tapos meron siyang open part dito. And dito naman sa side, sa kanyang floorboard, ayan, meron tayo ritong meron pa tong padding. So nakatago lang. Hindi pa nila nilalabas kapag hindi pa ipo-pull out. Pero yan yung itsura natin dito. Tapos ito yung decals. Ayan yung grip pin. Ito yung itsura ng ating foot pegs. Ganyan. So meron din siyang lock. And meron tayo rito side stand kill switch. Ayan. Smooth naman siya. Tapos yung itsura ng ating panggilid or yung ating CVT, malaki din siya, bulky din. And then meron din tayong Euromotor dito na naka-engrave naman yan. Ayan. So ito yung itsura. Center stand, ayan. Tapos ito yung mga bushing, oh. Ayan, ito yung monitor niya dito. Haba nung makina eh, no? Tapos, meron tayong gripping din dito. 180i. And then, isa sa mga nagustuhan rin natin dito, yung upuan niya. Ang ganda ng itsura. Ito yung itsura niya. Pakita natin. Ayan. Napaka-premium nung datingan. Tapos, para siyang carbon fiber finish. Ayan, meron din tayo stitches. And then, meron din tayong, etong upuan na to is naka-camelback na siya. Ayan. Tapos, meron siya rito parang carbon fiber, oh. Ito rin, oh, sa upuan. So, may sandalan ka na rin dito. Stitches, ayan, hanggang dito. Napakalambot din ng upuan. Maganda to sa long ride. Lalo dito sa ating OBR, ayan. So, yung itsura din ng ating compartment,
Dito yung ating battery. Ito yung visor, ito yung padding, ayan, nandito siya. So, malaki din yung kanyang compartment. Parang kasya din dito yata yung half face or full face. Depende siguro sa size. Ayan. So, ito yung itsura. Okay. So, yung ating gas tank, open naman natin yan. Yun, no? So, malaki din yung fuel capacity nito. So, matagal na rin bago ka magpa-gas ulit. And then, no worries tayo rito kung mapapasukan man siya ng ulan, mataas yung ating gas tank dito. Ayan. Halos isang 1 inch din yata to. Ayan. So, hindi siya basta-basta mapapasukan yung ating gas tank. Ayan. So, meron din tayo ritong side pocket. Yun, no? Tapos, meron tayo ritong USB charging port. Ayan. So, hindi natin masyado makita. Pero, ayan. Tapos, yung ating remote. Ito yung itsura. Yan naman ang itsura ng ating remote. Ayan. So, ayan. Meron siyang ganyan. So, yung may sensor. Tapos, yung walang sensor na ano. Yan. So, meron din tayong side pocket dito. Medyo mababaw lang yung side dito. Yan, hindi siya ganong kalalim. Pero, pag maglalagay tayo rito, make sure natin na walang masyadong importante. Kasi hindi naman siya nalalak. Okay? Handlebar niya is naka-upright position. Yung panel gauge natin ito is fully digital na siya. Yan, ito naman yung set. Alam ko parang touchkey rin yata to. Tapos yan, yung parang sa Samurai. Okay? So, dito sa mga switches niya, maganda rin. Hindi nagpapahuli pagdating sa switches si Euromotor. So, meron tayo ritong on and off ng kanyang idling stop, on and off ng kanyang park light, headlight, electric starter, lever, malaki din, tapos maganda rin yung itsura. Ayan, so smooth lang din, yung grip natin makapit, and then yung throttle natin mababaw lang. Ayan, so dito naman sa side, meron din tayong flasher, high and low, signal light, and busina. Ayan, so lever naman same lang din. Tapos, smooth lang din. Then, ang ganda ng hawakan yung grip nyo. Okay? So, sa side, liquid cool na rin tayo rito. And then, meron din tayo rito cover. Ayan, maganda rin tsura. Ang laki din na ito. And then, kagandahan din, meron din tayo rito cover na goma naman yan para sa mga talsik ng putek. Para at least hindi masyadong mapuputikan yung loob natin. And then, ang ganda ng itsura din ng kanyang fender. Para siyang carbon fiber finish. Tsaka, flexible siya. Ayan, napakalambot ng kanyang plastic na ginamit. And then, maporma, tsaka mahaba. Tapos, naka-ano na rin tayo rito, dual shock na adjustable. Meron din tayo rito baso. Ganda rin, oh. And then, dito sa likod, naka-single disc brake din tayo rito. At naka-dual pad caliper. Ayan. So, Cordial din yung kanyang brand. Tapos, yung kanyang size ay, sana yung size niya? 120/70 by 14. Ayan. Sa tambucho, ang bulky din tingnan eh. Tapos maporma din yung isang to. Ayan. Ito yung tsura. Okay. So, wala tayo ritong grab bar. Pero, pag umangkas tayo, dito tayo hawak. Ayan. So, maporma din yung ating taillight. Ayan. Forma din yan. Meron din siyang parang pa-cross yung design. And yung ating signal light, LED rin. Meron din tayong plate light and reflector. Tapos malapad din yung ating fender dito. So, ayan. Yan yung itsura ng ating bagong Euromotor Griffin 180i. Solid yung isang to. So, sa lahat ng mga gustong kumuha, pwede nyo kontakin si Mitsukushi San Rafael Branch. So, tara, sakyan na natin ang isang to. Alamin na natin kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle ngayong 2025. Ayos yan. Start tripping till you're the only one standing up straight, win it all. No, we never sit still. It's time to stand up, time to take the red pill. To make this our world, gonna die on this hill. Be ready to fight and be ready to kill. We never give up, no, we never sit still. It's time to stand up, time to take the red pill. To make this our world, gonna die on this hill. Be ready to fight and be ready to kill.
So yun na nga, ngayong 2025, mauupuan ulit natin itong motorcycle ng Griffin 180i ng Euromotor. So last time kasi, or December, nakita natin yung launching nito, pero at least ngayon, mapapakita ko sa inyo kung magkano nga ba ganitong presyo and kung sulit nga ba sa tingin nyo ngayong 2025. So tingnan natin. Side stand muna natin. Medyo, alam mo yung ramdam mo agad yung bigat. Ramdam mo yung bigat niya eh. Tapos, pag sinide stand naman natin, okay naman siya, and tingnan natin 5'2" ang aking height. Tingnan natin kung abot ba ng 5'2", di ba? So sobrang tingkayad, pero kagandahan dito, ayan, tinanggal natin yung side stand. Hindi tayo buka, medyo madulas lang siya kasi nga may plastic pa, pero itsura natin dito, ayan, kaya naman, kayang i-manage, lalo sa 5'2" na kagaya natin. Opo, ito na yung 180 sir, yung bago nila. And so, yung pag tinayo naman natin siya, magaan na siya. Tapos, yung shock niya, ang ganda oh. Yan oh. Ganda ng shock niya. Tapos, yung sa likod, medyo hindi pa natin masyadong kasi nga hindi tayo masyadong makaupo eh. Pero ganyan ang itsura natin. Diba? Pwede. Natin. Okay. So, sa turning radius niya, sobrang lawak na ito. Sobrang lawak, boy. Ganda ng upuan, malambot, all goods to sa mga long ride. Ayan. So, ayun, para dun sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, puntahan nyo na lang dito sa may Mitsubishi San Rafael branch para sa mag-i-inquire. Pwede na kayong kontakin or pwede na kayo mag-contact dyan sa screen nyo kung ano nga ba yung number nila rito para at least rekta na kayo sa kanila mag-inquire. So, ayun, sa tingin nyo, sulit nga ba ang ganitong motorcycle? Sa forma, sa lakas, at sa power nito, sa torque niya, all goods sa isang to, 180cc. Pero sa fuel consumption, tingnan natin kung ano nga ba yung fuel consumption nito, lalo sa mga nakagamit. Baka pwede nyo i-comment dyan sa comment section ano yung fuel consumption para sa inyo. Kasi depende yan sa rider eh. Kung ano nga ba yung fuel consumption niya. Depende sa bigat ng rider. Pero ayun na nga. Comment nyo naman sa baba kung sulit siya. Ayos yan. Okay. Center stand. Ramdam natin yung bigat. Pero ayos lang. So yun na mga best no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle. Ito ay nagkakahalaga ng 108,900 pag kinuha nyo ng cash. Siyempre, ilalagay ko na lang din yan sa screen nyo kung magkano nga bang down payment at yung terms nila. And para at least meron kayong reference, di ba? Pag pumunta kayo rito, meron na kayong idea. So, ayun, para doon sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section kung ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to. Para at least makatulong tayo sa iba na gustong bumili ng ganitong motor. Ayos yan, di ba? So, yun na mga boss, no? Ito na ba ang motor na babagay sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na yan, mag-subscribe ka na sa akin YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw so laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Kung di na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So, kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush.